morning po, everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Kuya Arnold po itong inyong kaharapan, no? At, hindi si Kuya Alan. Tomorrow si Kuya Alan, So, nakipagpalitan siya sa akin ngayon. So, kumusta po kayong lahat diyan, mga kapatid? Good morning sa inyong lahat. Sa mga bagong gising, magandang umaga. At sa mga higalang diyan, hello sa inyo. Kumusta kayong lahat diyan? At sana'y nasa maayos kayong kalagayan at pag-iingat ng ating Panginoon. So ito po mga kapatid ay ang ating segment in the morning. So we have little bit changes starting from I think yesterday last Sunday. Yesterday, yeah. Saturday. So we will start at 8 a.m. in the morning and we have a session as well the same at 6 p.m. in the evening. So yun, everyday yun. And then every morning na rin, meron tayong ganito at 11 a.m. as well kay Pastor Joey. And every Saturday, meron po tayong busy sa mga available dyan. Kagabi, late na ako nakipag-join dahil hinabol ko yung topic na matapos. Makipag-join po tayo sa doctrinal class natin at kung kailangan ninyo ng password or anything in order to join, let us know para ma-connect natin ang bawat isa. Dahil mahalaga rin po ang ating pinag-aralan doon, although ng mga malalalim, subalit God will give us a wisdom to understand everything. At bago ang lahat po, hinihiling ko na tayo muna ay manalangin. Dumulog tayo sa ating Panginoon sa umagang ito. Oh Heavenly Father, we thank you, Lord, once again. Thank you for your grace, your mercy this morning na pinakita mo sa amin. Thank you, O God, for your words. And help us, O Lord, to understand again how better to worship you in spirit and in truth. Dalahin namin, O Diyos, O Panginoon, na ikaw lagi ang walhati sa aming kalagitnaan. At hayaan mo lagi na ikaw ang mapurihan. At huwag makita ang aming mga kahinaan, O Diyos. And also, may you renew our hearts again. Kung may nakikita ka na hindi maganda sa aming puso, O Diyos, sa umagang ito, pakalinisin mo ito, O Diyos, at maging karapat-dapat ang aming mga gagawin pagsamba sa iyo, even sa aming simple na pakikinig lamang. Ikaw, Lord, ang maluwalhati. Ikaw ang madakila. Panginoon, salamat sa umagang ito, binawan mo kami. Indeed, mayroon ka na namang gagawin sa amin na hindi namin alam. Then we will excite, Panginoon, sa lahat ng inyong gagawin. Salamat po, O Diyos. We give you praise, honor. Amen. So, ngayong umaga, mga kapatid, this is our 14th day. Binilang ko po yung ating ng mga na-discuss ko na in the previous days, and we have 14 days na ngayon. Simulan natin ang ating topic about worship, particularly sa ating discussion in the book of John. And again, this morning, we will focus on the same book of John chapter 4, verses 20 to 24. And if you can open your own Bible, or you can look at the screen, and sabay-sabay natin basahin ang aklat ni John sa Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 24. Ito po ang nasabi. Verse 20, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Whom and Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. Last verse, God is Spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth. Alam po ninyo, mga kapatid, bago tayo magsimula, day by day,
Araw-araw, God teach us in so many ways. Kagabi, bago kami natulog ni Mrs., bago ako, scroll ko yung Facebook ko, niya, nag-aral. And I'm so touched, mga kapatid, sa mga nakikita ko sa website. And God convicted me to pray. Every time na ganyan na may manais panalangin, every time God convicted me to pray these things, kasi I don't know kung anong gagawin ng Panginoon. And we pray, ginising ko si Mary Franz, can we pray, sabi ko. And we pray. After I pray, natulog na, day by day, God teach us in so many ways. Sa ibang paraan marahil sa inyo. Tulad po mga kapatid ng isang guro, sa larangan ng pagtuturo. Nag-aral ka na lahat-lahat. Then pag natapos mo na ang kurso mo, nagtuturo ka na, pero hindi pa rin humihinto ang pag-aaral mo, Nag-aaral ka pa rin. At pinupuno mo ang iyong kaisipan na upang sa oras na mayroong magtanong sa iyong isang estudyante, alam mo ang iyong sasagot, Dahil hindi pwedeng hindi ka makasagot sa kanila at mas marami pa silang nalalaman kaysa sa iyo na bilang isang guro. So hindi pwedeng ganun, Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Similarly as being saved by grace, hindi ibig sabihin we are saved, ligtas ka na, ay hindi ka na mag-aaral, hindi ka na magsasaliksik patungkol sa Bible. Since that you believe that you are already saved from the foundation of the world, you believe that God is with you, you believe that He chose you, may ministry ka, kinabibilangan sa loob ng church then, hindi na kailangan magsaliksik. Alam ko na yan. Alam ko ng Diyos. Kilala ko na siya. Mga kapatid, we need to meditate the Bible day and night, the Word of God. Even you are a teacher, even you are a professor, even you are a pastor, you still need to study the Bible, amen? Day and night. And at the same time, it's very important, while we're studying the Word of God, we need to walk our faith. Kailangan nating lakaran yung ating pinag-aaralan. Otherwise, hindi ito kaugnay sa ating natututunan. So we are in the process of learning. That's my point. Natututo tayo, bawat isa sa atin natututo, kahit na gaano kalumanay ang pagtuturo, ito'y kagamit-gamit sa ating spiritual na pamumuhay. Then, if you are saying that I don't need that, I know God, I know everything what the Bible is saying, then you are lying. Nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Now, sa ating text na ating binasa ngayon, dito tayo magfo-focus, mga kapatid. We know that this is all about the worship. This is all about the mother of worship. Sometimes o madalas, we are not concerned about worship. Hindi natin nabibigyan ng pagtuunan ng pansin ano ba ang worship, but hindi natin alam na pag anuman ang ating ginagawa sa loob o sa labas ng simbahan, maging sa ating tahanan, sa simpleng pamumuhay natin, ito'y uri ng pagsamba natin, depende sa nagiging resulta ng iyong ginagawa o depende sa iyong motibo ng iyong ginagawa, right? Now, we can notice na ang babaeng ito sa ating text ay meron siyang something desires, ika nga, sa kanyang puso na i-worship niya ang Diyos rightly, even sa kahit na anong paraan ng kanyang pagsamba ay naisin niya na malaman niya ang uri ng pagsamba, isn't it? But the big problem sa babaeng ito, may humahadlang sa kanya. At ito nga, yung kanyang kasalanan na kung saan ay exposed, lantad, ika nga,
Perhaps she feels a great sense of sinfulness sa kanyang sarili and desires to worship God, a desire to come before God and set her life right. Na naisin niya talaga. But the question is, where does she go to do that? Marami sa atin mga kapatid, huwag tayo mag-point out ng finger natin. Tumingin tayo sa ating sarili. Maraming exposed sa atin kung saan. Hindi exposed sa tao, but exposed sa God, exposed sa Diyos ang ating ginagawang kasalanan. At kung ito'y nananatili sa atin, babagsak ulit tayo sa isang salita na lagi kong sinasabi. Ito'y hindi katanggap-tanggap na pagsamba na ginagawa natin. This young lady, maybe perhaps, naroon sa kanya yung puso na nag-aalab. At hindi maybe, talagang meron. Where does she go to do that? That's the question. Now, as we look at the verse 20 on our text, you can notice here na tila nagpapakita siya ng motibo ng may pagnanais na ituwid ang lahat ng kanyang kamalian. You know what I'm saying? Hinahanap ng babaeng ito ang tamang lugar na kung saan maaari siyang sumamba ng tama. At dito, nakita natin ang kahalagahan ng pagsamba sa babaeng ito. Ako personally, nakita ko po. Ewan ko lang sa inyo kung nakita ninyo ang kahalagahan ng pagsamba sa attitude ng babaeng ito. Ako nakita ko. Na bagamat sumasamba na siya, ngunit naroon pa rin yung kanyang desires sa kanyang puso na alamin kung sino at paano ang sumamba ng tama. Dahil ang sabi niya sa verse 20, narito na ako sumasamba. Mga ninuno ko dito na kami sumasamba. We know God is spirit. Last week, sinabi natin yun. Diniscuss natin yun. So we can worship Him everywhere. Kahit saang lugar tayo. At sa katunayan, hindi issue dito ang saan dapat sambahin ang Diyos. Sinabi ko sa inyo, ang issue dito ay kung sino ang dapat sambahin. Kung sino ang Diyos na iyong sinasamba. Kaya nga sabi ko, marami tayong Diyos sa ating sarili. Marahil ang ating sarili ay sarili nating Diyos na hindi tayo nagiging maingat. In the verse 21, mapapansin din natin dito, pinatunayan ni Jesus sa babaeng ito na hindi sa kung saang lugar lamang maaring sambahin ng Diyos. Tama po ba? Hindi sa bundok ng Jerusalem o sa bundok ng Zion, sa Jerusalem, anywhere in any place you can worship God rightly as you can. At yaong may ganap at tiyak na relasyon lamang sa Diyos ang siyang nagiging karapat-dapat ang kanyang ginagawang pagsamba. Sinabi natin yan. Ganon kahalaga na tayo ay tinubos ng Diyos. Dahil hindi magiging karapat-dapat o katanggap-tanggap ang isang uri ng tao na siya'y sumamba kung ito'y hindi muna maligtas, kung hindi muna siya pinili ng Diyos. Therefore, from the beginning, from the foundation of the world, God predestined him or her na maliban na wala siyang ganap na relasyon sa anak. Then, ang kanyang ginagawang pagsamba ay walang saysay at hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Nakuha po ba? At as sinasabi natin na ito'y hindi pumapatungkol sa relasyon natin sa ating Ama o sa Diyos Ama. In this particular text, kundi ito'y pumapatungkol sa relasyon ng anak sa kanyang Ama. His father, not our Father, particularly this text. Ito ay sumasalamin, sabi ko sa inyo, sa malalim na kahulugan, which is the object of worship. I remember that. Last week, diniscuss natin, which is the object of the worship is God, Trinity. The Trinity. So ito'y hindi relasyon natin bilang mga basal, servant, an anak, etc., etc. Sa verse 22, makikita natin dito ang ating Panginoong Jesus
ay naging very specific sa pag-define patungkol sa ating kumbaga o ito rin marahil ang ating pagtutunan ng pansin ngayon. Ito. Define niya dito patungkol ang sa nature of worship. At dyan na tayo magtutuon ngayong umaga. The essence, what worship really is. Sa verse 23 naman, makikita rin natin ang kahalagahan ng pagsamba. At pinagdiinan mabuti ito ng ating Panginoong Jesus dito. Pinagdiinan niya mabuti dito. And that makes worship very important, mga kapatid. At ito po ang nagdala sa atin sa pagtubos ng Diyos Anak sa atin. Because God seeks people to worship Him in spirit and in truth. That's why we're saved. In order to worship God, that's why it's the most important. At sinabi natin na importante ang service at ang ministry. Importante kung ano ang ating tinanggap at importante rin kung ano ang ating ibinigay. Dahil ito'y umuugnay sa ating pagsamba. Because worship is not what we receive. Worship is what we give to God. So, mahalaga ang pagsamba. In other words, ang hinahanap ng Diyos na pagsamba sa Kanya o ang uri ng pagsamba sa Kanya ay ang mga tunay na Kanya ring tinubos. So that when you were redeemed, you became a worshiper. At pinag-usapan rin natin, mga kapatid, about the object of worship. Sinabi natin kanina. Na ang katotohanan ay ang pinakabida sa ating pagsamba, hindi ang ating sarili. The way how we worship. Ang ganda ng line-up. Ganda ng mga songs na iyong pinili, kapatid. Ang ganda ng pagkakatugtog. No. Hindi tayo ang sentro dito. O kung ano pa man na iyong naisin o pansamantalang motibo. No. The fact that when we come together to worship God, it is to focus on God and to worship Him and Him alone. And He is to be worshipped as Spirit and the Father of our Lord Jesus Christ. In the verse 24, we can see the spirit of worship that ito yung ating discuss last Thursday, the spirit of the place of worship. Nang sabi ko, hindi ibig sabihin na God is a spirit and this body is the temple of God, of the Holy Spirit, then God is everywhere, omnipresent God. So, no need to attend to church. Hindi po yan ang ating nasabi. Tama. Tama ang iyong pananaw. God is everywhere. God is omnipresent. Omnipresent. But, mali ang iyong motibo. Babaksak at babaksak pa rin sa isang salitang sinasabi ko. Unacceptable worship. There is still a temple where can meet His people. At ano ito? Yung sinabi natin noong nakaraan is the corporate assembly of the living church, right? The living stones na nakasalansan ng mga magkakaayos na salansan. May kanya-kanya tayong ginagampanan sa loob ng church. So while we worship God everywhere and at all times, there is still uniqueness of the living stones that come together to be an inhabitation for the Spirit, na kung saan pag ikaw lang ay nag-isa, hindi maipalaganap ng Diyos ang naisip niya sa kayo ay magkakasama. Mayroong kakaibang or mayroong unique, kakaibang ginagawang Diyos kung tayo ay nagsasama-sama. Kaya sabi ko, hindi natin pwedeng isang tabi ang pagtitipon dahil ito'y napakahalaga at ito'y sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus. At tayo magpalakasan, magbahagian sa isa't isa. At sinabi ko sa inyo ng nakaraan na ito ang marahil na magiging pahinga na lang ng mga disipulo during the time sa kanilang kwentuhan, sa kanilang pagbabahagian ng salita ng Diyos at sila ay nagpapahinga. So, this is the review of our study in the previous topic. At ngayon po,
dito na tayo sa point number 5. I have 15 minutes to discuss, 20 minutes, the previous one. Now, I want to focus now on the number 5, the nature of the worship. We will go now to point number 5. Now, balik tayo, sandali, mga kapatid, sa verse 22. No, dahil nandito po yung pinaka-heart, pinaka-puso ng ating discussion ngayon natin dito. You Samaritans, you worship what we do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jew. Now, sa katunayan, it's simply stated here, this passage, the nature of worship. Yes, mapapansin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus dito. Nang sabi niya, you, Samaritans, worship what you do not know. Kung nakikinig po si Mary Franz sandali, pwede po bang pakuha ng sandali ng tubig? Dahil yung aking lalamunan ay natutuyo na. Nakalimutan kong kumuha ng tubig. Kaya yung aking ilong ay natutuyo. Mahirap pag bagong gising at di ka ng tubig, minamaganda ko ng coffee. Kaya I suggest na maganda sa umaga, tama yung sinasabi nila na uminom ka ng tubig. So please, can you bring water please? Now, back to our topic. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus dito? Bakit niya sinasabi sa babae ito na you Samaritans worship what you do not know? Bakit niya sinasabi ito sa babaeng Samaritan? Ngayon, mga kapatid, una sa lahat, mapapansin natin, kinikilala ng ating Panginoong Jesus na ang babaeng ito ay sumasamba. Right? Yes. Sumasamba siya. She worshiped God. She worshiped God. Ang sabi niya, you worship. You worship. You Samaritan, worship. Kinikilala ng ating Panginoong Jesus na ang babaeng ito ay sumasamba. Kaso, ang problema sa ginang na ito, hindi nga lang niya alam kung sino ang kanyang sinasamba. Yun ang problema natin. At gusto kong sagutin natin yun. I-solve natin yan. Through the Word of God as well, na kanyang sinabi. Ko sa inyo patungkol sa Samaritan. I think weeks ago na. Yan po mga kapatid ang kahalagahan. Bakit natin kailangan pag-aralan ang history, ang context, dahil mahalaga yon. Yun ang importante na pinag-aralan natin ng history. Ngayon, naalala niyo po ba yung Samaritan na history nito? They only accepted the first five book of the Old Testament in the Bible. Remember that? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. In short, the Pentateuch as from God. Yun lang ang kanilang tinatanggap. The rest, no. So, ibig sabihin, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesus na ang babaeng ito, yun lang ang kanilang paniniwala. Alam ng babaeng ito na may Diyos. Dahil Genesis, naroon ang creation. Genesis, naroon ang Diyos. In the beginning, authority. In the beginning, authority. Alam nila na may Diyos. Alam nila that there's some higher than them. Tama ang kanilang pagkakaalam sa Diyos. Alam nilang Diyos. But the problem again, the knowledge about God was limited, short. So, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, you do not know what you worship, lady. I mean, you have the Pentateuch. You have the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At dito, nakasaad kung ano ang patungkol sa Diyos. Tama? Ang iyong pagkakaalam, but the problem, not enough to have the full salvation. Remember the salvation, how important the salvation is? Naalala niyo po? Ang worship natin hindi magiging katanggap-tanggap kung ang ating unang-unang kalagayan, wala tayo nito. Alam mo ang Diyos, kilala mo ang Diyos,
But the problem, you don't have enough. The full salvation, revelation. Salvation, revelation. Doon sa sumunod, yan, sinabi lang ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito ka lang nakarely sa libang ito. Dito ka lang nakarely. Ito ayaw mo na. Ito lang ang pinaniniwalaan mo. Therefore, you don't know the fullness of what you're worshiping. Sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, you, Samaritan, you worship, but you don't know what you are worshiping. And so, you don't know the fullness about salvation. Dahil alam natin na hindi ka tanggap-tanggap ang pagsamba ng isang tao kung wala siyang ganap na salvation na tinanggap sa Diyos, na umuugnay sa kanyang pagsamba sa Diyos. Tama ang iyong pagkakaalam patungkol sa object of worship, kung sino ang object of the worship, the Trinity. Tama. Kung sino ang iyong dapat sambahin, ngunit kulang ang iyong kaalaman. Ginang, sabi ng ating Panginoong Hesus. Now, sa katunayan po mga kapatid, ito rin po ang nagiging problema sa ngayon sa atin. Maging sa karamihan ng mga mananamba, lalo ngayon, some people, they have enthusiastic worship, but without a proper information. Yes, that's right. Agresibo ka sa pagsamba. Excited ka pag gawain na. But the problem, wala kang tamang impormasyon patungkol sa tamang nilalaman kung sino ang iyong sinasamba. Yun ang problema sa tao. Kaya mapapansin ninyo, hawsyaw, ika nga, ang kanilang pagsamba. Hawsyaw ang kanilang pagkakaalam. Hawsyaw ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Dahil bakit? Dahil hindi nila alam. Kulang ang kanilang kaalaman patungkol sa totoong Diyos. Dahil ang iyong tamang pagkakakilala sa Diyos ay ang siyang sumasalamin sa iyo sa tamang pagsamba mo. Mas mahaba pa ang testimony portion sa loob ng church. Sabihin niyo po ako kung mali ako. Mas mahaba pa ang lineup ng mga song leaders ng pag-aawitan kaysa sa isang pinakamahalaga. Mas marami pa ang patungkol sa update natin patungkol sa COVID-19. Mas marami pa tayong alam kung ilan na infected kaysa sa devotion mo sa Bible na yung dapat ang pagtunan mo ng pansin at huwag yung updated kung ilan na na-infect o ilan na hindi pa na-infect. Imbis na mag-aral, ang inaatupag, pakikialam ng buhay ng ibang tao. Sabihin niyo po ako kung mali. Yun po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Hindi ko sinasabing huwag na tayong manood ng mga movies dahil kami man din ni Mrs. ay nanonood din ng movies. Hindi ko po sinasabi ng ilan dito ay hindi mahalaga. Subalit dapat, ang gusto kong sabihin, ay siguraduhin din natin na bago natin gawin ang isang bagay na ito, huwag lang yung makipag-chismisan sa nabanggit ko kanina. Dapat siguraduhin din natin na tama ang ating pag-aaral at nag-aaral ka talaga. At higit tama ang iyong pagkakaalam patungkol sa Diyos. Now, mapapansin natin dito, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Masasabi kong siya nga ay mananamba at sumasamba. Sumasamba siya sa Espiritu. Right? In fact, balik ulit tayo sa istorya ng Samaritan. Na kung maalala nyo yung sinabi ko, magpahanggang ngayon, ang ibang Samaritans ay naninirahan pa rin sila sa Mount Gerizim. Hanggang ngayon, mga kapatid. At iilan lang sila, nahati sila sa dalawang parte. Ang holy place na lugar para sa kanila. At dito rin sila naghahandog hanggang ngayon ng kanilang mga handog. Tulad ng mga hayop, tulad ng ginawa ng kanilang ninuno na si Moises. At hanggang ngayon, masigla ang kanilang pagsamba. Hanggang ngayon, masigla ang kanilang pagsamba. Ngunit tulad ng sabi ko, they don't have the right information about God. They very limited in terms of what they understand about God. Limited to the first 5 books of the Old Testament.
Yun lang. At hindi nila isinasaalang-alang ang 61 book of the Bible. Dahil meron tayong 66, bawasan mo ng 5. 61, hindi ko yan kilala. Hindi nila kinikilala ito. Ang alam lang nilang inspired ay ang 5 book. The rest is not inspired, is not the Word of God. Now, mayroon silang ganap na impormasyon upang alamin ang tunay na Messiah. Sa Genesis pa lang, naroroon na ang Messiah. Kung titignan natin sa may Genesis chapter 3, verses 3 to 15, if I'm not mistaken, narito na ang Messiah. Nabanggit na dito kung saan ang Messiah. Tama po ba? Sa paunang pagkakasala ni Adan, the fall of man. Narito na, the seed of the man, of the woman, sabi doon. The scepter. Genesis, naroroon na ang Messiah. Sa Genesis chapter 3, verse 1 to 15, basahin natin ang buong yan, naroroon na ang Messiah. Alam nila na mayroong darating na Messiah. So they have some information about the coming Messiah. But the problem again, it is not enough. And so, ang sabi ng Panginoon sa kanya, you worship in spirit, but you lack what? The truth. Right? You lack the information or the content. Kung ano ang nilalaman ng Genesis, kulang ka. Kung ano ang nilalaman ng iyong scroll, kulang ka. Na kung saan ay kinakailangan mo malaman ito. Dahil tiyak, hindi mo ito alam. Tingnan niyo po ang ating verse 22. Patungkol sa tinutukoy ng ating Panginoong Jesus na Jew dito. Jew. Pansinin niyo po yan, mga kapatid. Pansinin niyo. Tignan niyo yung verse 20 ng salitaan, Jews. We worship what we do not know or what we do know, for salvation is from the Jew. Ano ibig sabihin niya ng ating Panginoon? Now, ang mga Jew po, mga kapatid, ay may kabaligtaran ngayon sa sitwasyon tulad ng Samaritang ito na sa unang sentence ng ating Panginoong Jesus, na kung saan ang Samaritang ito ay sumasamba sa Espiritu. Look, tingnan niyo po. Kung ang paniniwala ng Samaritan na ito ay base lamang sa 5 book of the Pentateuch, or the Pentateuch, 5 book of the Bible, ang mga Jew po, they accepted all the Old Covenant from Genesis to Malachi. The 39 books of the Old Testament, bihasa sila, alam nila. They accepted all the revelation of God. Meron silang pinanghahawakang katotohanan. But listen, please, for the word of God. They lack of what? Lack of spirit. Ng Samaritang ito, naroon sa kanya. Ibig kong sabihin, kung babasahin ninyo ang Matthew chapter 6, tingnan nyo po, ang klase ng panalangin ng isang Pharisee. The way ng kanyang panalangin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mga hipokrito kayo, ika niya. Mga plastic kayo, mapagkunwari. Nananalain kayo mula sa inyong paniniwala from the Old Testament. Ngunit wala ang inyong puso sa inyong mga panalangin. How many times na sinabi, how many times that Jesus says to the people na patungkol sa Old Testament kung ano ang katotohanan. You follow after me with the forms. Hindi totoong pagsamba. Pero ang problema sa inyo, ang mga puso ninyo malalayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kaya anong sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, sa mga taga-Corinto, at sabi pa niya sa kanila, sabi ni Paul sa kanila, iniwan na ninyo ang lahat ng inyong natutunan patungkol sa itinuro ko. At ngayon, bumabalik kayo sa abakada. He point out the Jews. Alam niyo mga kapatid, ang buong Old Testament, bihasa. Sila dito ang mga Jew. Alam ninyo, sabi ni Paul, ang katotohanan kung ano ang sinasabi sa Bible. Subalit, ang problema, wala sa inyong mga puso
ang tamang pagsamba. Your hearts were empty. So, ang sinasabi ng Panginoong Hesus ngayon dito ay ang Jerusalem ang katotohanan, but the problem, wala silang espiritu. Kabaligtaran sa iyo, Samaritan, na may espiritu ka, ngunit kulang ka sa kaalaman. Ang Mount Gerizim na tinutukoy ng babaeng ito sa verse 20, na doon sila sumasamba, dito may spirit, ngunit wala sa katotohanan. Dahil limitado nga lang ang kanilang pagkakaalam patungkol sa Diyos, at sa kabilang banda naman, naroon ang Jerusalem sa ibaba. Alam nila ang katotohanan, alam nila ang 39 books, subalit wala naman silang espiritu sa pagsamba. So, dito, may makita tayong dalawang kuweba ng uri ng pagsamba o dalawang tulay na uri ng pagsamba. Ang una ay ang bundok Gerizim. Meron silang masigasig na pagsamba sa Diyos, at sa kabilang banda ang tulay ang Jerusalem na walang kasigasigasig sa pagsamba sa Diyos. At naroon sa kanila ang katotohanan dahil alam nila. At yan po, mga kapatid, ng katotohanan na makikita natin dito. Kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus sa babaeng Samaritan. And at the same time, two extreme na nangyari ngayon ang ating makikita. Maging sa mga nangyayari ngayon sa churches, ganito rin po. Hindi lang noon, mga kapatid. Ngayon din, ganyan din. Naririyan ang mga nagsilabasang charismatic Pentecostal people or churches. I will point out them. Who are just really the same as it is. Ang ibig kong sabihin, sumasamba sila ng maybe ilang oras, maybe magdamag all night, hawak kamay sila sa isa't isa, sing together, hanggang maya-maya kung ano-anong pinagagawa, gugulong dito sa salita, kung ano-anong mga salita na hindi mo na maintindihan ang kanilang mga pinagsasabi, at sa kabilang banda, titingin ka naman, naroon naman ang mga orthodoxy na dala-dala nila ang katotohanan, excited sila sa gawain, pero wag ka, mga kapatid, 30 minutes pa lang ako nagsasalita ngayon. Boring na ang iba. Maniwala kayo sa hindi. Titingin na yan sa oras, anong oras matapos si Brother Arnel. At yan po, mga kapatid, ang dalawang uri ng pagsamba. Yan ang katotohanan na makikita natin dito. Hindi lang noon, lalo na ngayon, mga kapatid, those are the two caves na totoong nangyayari ngayon. Truth is the balance, my friend. Truth is the balance. At ito po ang excitement dito, mga kapatid, na makikita natin. Look at the verse 23. Yet the time is coming now, and has now come, when the worshippers will worship the Father in the Spirit and the truth. For they are the kind of the worshiper that the Father seeks. In words, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, look, lady, dumating na ang tamang oras, tamang panahon kung saan sasampahin mo ang Diyos sa dalawang natatanging paraan na ito. Ano po yon? You will worship God in what? In spirit and in truth. Right? Spirit, naroon sa Kanya. Ngunit wala siya sa katotohanan. Truth, ang mga Jew, alam nilang saved sila. Alam nilang saved sila. Alam nilang saved sila. Ngunit wala silang Espiritu. Ang sabi ng Panginoon Hesus sa Kanya, sasamba ka ngayon sa dalawa. Espiritu at sa katotohanan. At higit sa lahat, from your heart. That's what He's after, my friend. Dahil kung inyo pong tatanungin, mga kapatid, ang Diyos, meron silang accurate data patungkol sa Diyos. Tama po ba? Bihasa sila, sabi natin kanina. Ngunit ang nakakalungkot, wala silang puso ng pagsamba. Kaya sila mismo, pinatay nila ang Messiah, ang ating Panginoong Hesus. Dahil ito alam nila, tama. At ang Samaritan na ito, kausap ng ating Panginoong Hesus, nasa kanyang puso ng pagsamba sa totoong Diyos. Ngunit ang problema naman ay kulang siya sa data, kulang siya sa kaalaman kung saang lugar tamang sambahin ng Diyos, kung sino ang Diyos.
hindi rin niya kilala kung sino ang Messiah at kung saan ay kaharap niya na. And later on, we can tackle on the next verse ang patungkol sa Messiah. He acknowledged that He is the prophet, He is the Messiah. Ang gusto kong i-point out dito, mga kapatid, is the truth and the spirit. Both must be there sa oras ng ating pagsamba. At higit sa lahat, of course, nasa puso dapat ang ating pagsambang ginagawa. At sa katunayan po, ang dalawang kaaway ng babaeng ito sa pagsamba, ang kaaway ito ay hindi yung nakikita niyang ginawa niyang kasalanan na ngayon, since na alam niyang naroon na ang Messiah na mag-aalis sa kanya, sa kamaliyang iyon. Actually, hindi po yan ang kasalanan. Hindi na yan ang nasa isipan ng babaeng ito, I believe. Sa katunayan, ang nasa isipan na ng babaeng ito ay ang dalawang tulay, which is the Gerizim and then the Jerusalem. Yes, my friend. Hindi pwedeng meron kang Gerizim at wala kang Jerusalem. Dahil kung ganon, there is imbalanced worship na matatawag natin ngayon. At hindi rin pwedeng meron kang Jerusalem at wala kang Gerizim. Gerizim na nasa puso ang pagsamba, ngunit kulang sa kaalaman patungkol sa Diyos, at meron kang Jerusalem na alam ang katotohanan, ngunit wala naman sa puso ang pagsamba. Enthusiasm, that's great. Aggressive worship, that's great. But it must be based on truth and spirit. Then, that's great. Dahil kung walang mga ito, mga kapatid, maaaring ikaw ang light, ikaw ang ilaw, ngunit wala kang init. Maaaring ikaw ay isang init, ngunit wala kang ilaw. Ang sabi ng Panginoong Jesus, parehong yan ay kasiyasiya. Dapat both are useful. Onesimus, useful. So when it comes of application sa umagang ito, simple lang po ang nais kong i-point out about the nature of our worship na napakinggan natin. When we come to God, to worship God, it should be based on the Bible, based in truth, based in spirit, at higit sa lahat, galing dapat sa iyong puso ang iyong pagsamba na ginagawa. And when you open your lips to sing, to preach, to encourage believers, it should be based on the Bible, what the Bible is saying. It should be based in truth. It should be based in spirit. It should be based in Jerusalem. It should be based in Jerusalem. Both are them, Onesimus, useful. That's the truth, my friend. Yan ang totoo, mga kapatid. And that's the nature of worship. It should be based in truth. It should be based in spirit. Next time, titignan natin, we will study the number 5 points. The spirit and in truth worship. Since na nakapasok na tayo ulit sa isang kuweba patungkol sa nature of worship at nakita natin na kailangan parehas itong kailangan natin. The Mount Gerizim and the Mount Jerusalem, kailangan natin itong kailangan, which is the truth ay naroon sa Jerusalem, the spirit naroon sa may Gerizim, then kailangan natin ito ng dalawa, kailangan natin siyang pagsabayin. At hindi pwedeng isa lang at yung isa wala. At hindi pwedeng meron ka ng isa at wala ka naman ng isa. Kailangan dalawa sila ay magkasama. Sa susunod, yun ang ating titignan. Paano natin ito gagawin nang mayroong pagkaugnay sa isa't isa na uri ng pagsamba upang lahat ng ating ginagawang pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, once again, Lord, we thank you. We praise you, Father in heaven. Thank you for this day again. You gave us strength. You gave us wisdom. You gave us the ear to understand. Dahil hindi lahat, Panginoon, ay may pandinig. Karamihan ng mga tao na nilikha ay bulag, pipi, bingi. Lord, salamat po dahil kami ngayon naiintindihan namin ang iyong sinasabi. Kung meron sa amin ngayon, Panginoon, na marahil ay may tenga, ngunit bingi sila, si spiritual. Father in heaven, wala kaming kakayahan na sila ay bigyan ng pandinig. Kung sila man ngayon ay nakakakita, Panginoon,
May mga mata sila, ngunit bulag sila sa katotohanan. May mga labi sila, Panginoon, ngunit sila'y pipi sa katotohanan. Father in heaven, speak to us, Lord. Speak to us, Father. Wag namin itakwil ang katotohanan ito, O Diyos, sa aming sarili. Turuan mo kami, O Diyos, kung paano sumambalagi sa dalawang bagay na ito. Sa Espiritu at higit sa lahat, O Diyos, sa katotohanan. Lalo na, O Diyos, kung ito'y gagawin namin sa aming puso na nagpagsamba. Father, nalulugod ka sa lahat ng aming gagawin. Next week, Lord, tomorrow, mamaya, prepare our hearts again. Speak to us again. Quiet our hearts, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. And let your Holy Spirit, Panginoon, ang siyang mag-convict sa amin every time na mayroon kang naising sabihin sa amin. Father in heaven, we worship you again. We praise you, O Lord. Ikaw po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. Sa iyo po ang papuri at itinataas namin ng pangalan. Lahat po tayo, mga kapatid, magsabi po tayo ng Amen and Amen. So, yun po mga kapatid, lagi po kayo mag-iingat. Nasaan man po kayo naroon ngayon, mag-iingat po kayo lagi. At higit sa lahat, lagi po tayo maghugas ng kamay para makaiwas din po tayo sa lahat ng mga viruses. Siyempre, kailangan natin ingatan ang ating sarili. Mamayang 6 p.m., kita-kita muli tayo mga kapatid at huwag po kayo mawawala. God bless everyone.